ginawa sa akin. Pero Auntie Claire, punta tayo sa sinabi nyo na ako daw po ay, sabi niya, walang karapatan. Wala daw akong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM at parang nagalit kayo sa akin. Unang-una, Madam Claire Castro, ay it is the right of every Filipino. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Diyan sa gobyerno, it is our right na pakinggan niyo po kami. Yung sa akin lang naman is a simple suggestion, Attorney Claire. Hindi po ako nakikipag-away kasi alam niyo, Attorney Claire Castro, manood po kayo ng mga ng mga lumalabas sa social media. Anong lumalabas? Lumalabas po na ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating presidente. Bilang ordinary citizen, ako naman po yung nagsuggest lang na gawin nyo na yung hair follicle test para to disprove dun sa mga accusations kay Presidente. Pinagtatanggol ko nga si Presidente dito kahit BP Sara ako, pinagtatanggol ko si BP. Ito pag-usapan natin sa klase na ginagawa ng investigasyon, sa klase na ginagawa ng paglutas ng problema ng gobyerno natin sa mga nalulunod, nangangamatay na mga tao, pati hayop nangamatay. Kanina lang nakita ko yung kalabaw patay. Kotseng lubog, bahay na lubog. Ito ang naging kinahinatnan. Sabi ni PH, economy is weak. Sabi ni Bongbong Marcos, Philippines is open, ready, and eager to do business with all of you. O, anong sagot? Foreign investors don't pay attention to the Philippine stock market. The Philippine economy is weak. We can do anything about it. Kasi no amount of statement coming from you, no amount of statement or no amount of defense coming from Claire, no amount of diversion of the ombudsman, ICI, Blue Ribbon, Camera, no amount for the foreign investor to invest in the Philippines. Hindi nyo mapipilipit ang leeg ng investor. Alam mo, yung tataas yung rating mo, pwede mo pang pilipitin ang leeg ng survey. Diba? Pwede nyo pang ipalabas dahil marami kayong troll na maganda ang nangyayari sa Pilipinas. Palabas nyo dito, palabas nyo kay Claire, palabas nyo sa mga kakampi nyong media ng mga kain-suka, ng mga duwag, sa mainstream media ninyo, sa mainstream media na pag-aari ng pinsan mo, sa mainstream media na galit kay PRRD, pwede nyong kontrolin Yung optics, yung tingin ng taong bayan, pwede nyong kontrolin. Pero investor, hindi nyo makokontrol. Hindi ka maglalabas ng pera na alam mong talo ka. Para kang pumusta sa isang PBA team na ang kalaban, NBA team. Tapos sasabihin ni Claire, hindi! Lumalakas ang mga PBA team. This is no disrespect sa PBA team. I'm just talking about reality here. When it comes to basketball, wala talaga tayong binatbat. Yes, maybe sa billiard, sa boxing, sa kung saan. Panalo tayo dyan. Pero for discussion purposes, kaya kino-compare ko yung PBA, NBA.
Walang pupusta sa PBA. Kahit anong sabihin ng ombudsman mo na maganda, ginagawa nyo ang tamang investigasyon. Kahit sabihin ng ICI mo, ginagawa namin ang tamang investigasyon. Kahit sabihin ni Claire na pataas ng pataas ang ekonomiya natin. Kahit sabihin mo pa na napakaganda at kaibigan mo ang Amerika, kaibigan mo ang US, ay ang China, kaibigan mo ang buong mundo, suportado tayo at tayo ay a growing economy. Walang pupusta sa PBA laban sa NBA. Gets mo? Kaya sabi ko sa inyo, kay Claire, ay di kayo nga mag-invest. Put your money where your mouth is. Because investors will put their money kung saan kikita. And we cannot blame them. Negosyante yan eh. They're doing that all their life. Yung mga investor na yan, karamihan pa dyan, generation na. Ang lolo niyan, investor na. Ang tatay niyan, investor na. Kaya from afar, amoy niyan kung legit dito ka mag-i-invest. Hindi bobo yung mga yan. So hindi nyo mapapaikot ng pambobola nyo ni Claire. They want trust. Yung mapagkakatiwalaan ba yung gobyerno natin? Di ba? Ang lakas nung panahon ni PRRD, ang lakas ng ekonomiya, ang lakas ng stocks natin. Ano yun? Pinilipit ni PRRD, mag-invest kayo rito ha. Kung hindi, papatayin ko kayo. Ano, ginano ni PRRD? Hindi. You cannot force them. Hindi mo pwedeng takutin. Hindi mo pwedeng takutin, hindi mo pwedeng pakiusapan, hindi mo pwedeng pilipitin. Pag ayaw mag-invest, ikaw nga sige. Kausapin mo si Claire. Pag-invest mo, hindi mag-i-invest yun. Alam niya, taubang ano eh. Ito ang totoong kalidad ng ekonomiya natin. Stocks, negosyo, trabaho, business. Kasi kung may business, maraming trabaho. Kung boom ang stocks, lalaki. Ang negosyo, maraming trabaho. Ito masakit. Pag walang nag-i-invest, babagsak ang trabaho. Kasi babagsak yung negosyo. Kaya naman tumataas ang dolyar. Wala ka ng excuse dito, Bongbong Marcos. Mati ka dyan. Animal. O, next po. O, ito pa. Tingnan natin, ha? O, ano sabi ni Claire? May pondo tayo, palasyo. Hindi nagpapasaklolo sa ibang bansa dahil sa bagyo. O, hindi na daw kailangan. Hindi na natin kailangan magpasaklolo. May pondo raw. Ano sabi ni Kiko? Wala nang bansang tutulong sa atin. Alam ni na nanakawin lang ni Marcos ang ipapadala nila. I agree with Kiko. In my opinion, 99% accurate tong sinabi ni Kiko. Kayo, anong opinion nyo? Parehas ba ng opinion namin? Nakikita nyo. Bakit ba andyan ang EDCA? Diba? Saan ang EDCA? Saan ang EDCA? Sige nga. Saan ang mga sundalo? Ano sabi ng EDCA? Para pagka may trahedya, tutulong sila. Hello? Meron bang tumulong sa EDCA? Diyan sa Cebu? Wala. Wala. Kasi baka, yung sinasabi nila na baka may tumulong ng pera, nanakawin. Yung ipapadalang spam, pagdating sa mga nasalanta ng bagyo, sardinas na. Di ba yan ang mga jokes? Oo. Yung mga kaning pinadala, yang chow. Pagdating dito, tutong na ang ipinamimigay. Parang ganon. Di ba? Isipin mo, wala nang gusto mag-invest. Wala nang gustong tumulong sa Pilipinas. Wala nang gusto mag-donate. Bakit? Nanakawin eh. Di ba? Ewan ko. I cannot blame you kung hindi kayo maniniwala sa sinasabi ni Kiko. Pero ganyan din ang tingin ko eh. Mag-iingat ako sa akin ha. Alam ko may mga kababayan tayong gustong tumulong.
Ako, payo ko lang, wag na kayong dumaan sa gobyerno. Diretso na dun sa tao. Hanap kayo ng mapapagkatiwalaan ninyong grupo. Hindi ko masabing ahensya, grupo or tao na pupunta ng Cebu, kung may kamag-anak kayong pupunta ng Cebu, or wag na rin media. Wag na rin yung mainstream media. Lalo tuta, kain suka kay Marcos, wag na. Forget it. Diretso nyo na lang. Diretso na dun sa tao. Kasi baka hindi makarating, kawawa naman. Diba? Wala sila. Sasabihin, grabe naman, coach. Wala bang konsensya yung mga yan? Pati donasyon na kita nyo na nga. Nalulunod yung taong bayan dahil sa ninakaw nilang flood control projects na dapat ay pang sugpo ng baha. Tapos anong ginagawa? Ibibintang pa sa iba. Yung ba ay gawain ng matinong tao? Imbis na solusyonan mo yung baha, ibibintang mo sa iba. Wala nang konsensya yung mga yan. Ingat kayo ingat kayo sa pag-donate. Okay? Mabuti nang nakakasiguro tayo. Siyempre, pinaghirapan nyo yan at gusto natin makarating doon sa tamang tao. Diretso na lang. Kung kaya ninyo, diretso na nyo sa Cebu. Ito po, next. Kaya naman, speaking of donasyon, baka nakawin pa yung donasyon ng mga maiitim na tao dyan. Ito, naggawa po si Cheese Escudero ng Donation Transparency Act. Ayan. Ano ang Donation Transparency Act? Nakalista ang bawat donasyon. So, nakalagay doon, spam. Baka maging sardinas Kunwari, $1 million. Kasi baka mamaya maging 1 million peso. So, nakalagay. Bukas sa publiko ang pondo. Ayan, nakikita ng taong bayan. Ito yung pondo, ito yung donasyon, saan napupunta? Transparent. Matututukan ang lahat ng tulong. Dapat dagdagan mo rin yan. Cheese. Hindi dadaan sa politiko. Kasi ginagamit ng politiko yan, ay may donasyon. Nakalagay yung mukha ni Tambi or yung mukha ni Yeda. Di ba? Yung mga pagmumukha nilang nakalagay. Pag donasyon galing sa ibang tao, wag nyo nang ibalandra yung pagmumukha ninyo, mga animal. Di ba? Gawain niya nila Tambi Anong benepisyo nito? Masisiguro ang transparency at ang paggamit ng bawat donasyon. Makakarating sa tamang tao. Diba? Hindi sa bulsa noong mahilig sa ayuda. Mamigay ng ayuda. Maiiwasan ang maling paggamit ng pondo. Mas mabilis na ipaparating ang tulong. Ayon, diretso. Bakit? Hindi na kung saan-saan dumadaan Kasi minsan, pag may donasyon, ang daming komisyoner. Komisyon ko rito, komisyon ko rito, komisyon ko rito. So pagdating kay, halimbawa lang kay Tambi. May komisyon si Tambi, pang 50% agad yan. Kay Saldico pa. Dadaan pa yan sa barangay hanggang sa yung ang natira na lang doon sa nadonasyonan, 1%. Di ba? Tumatagal. Kasi ang daming dadaanan. Ako meron ako narinig. Hindi ko nababanggitin dito. Pero ito kamag-anak ko, mamibigay daw nung ayuda ata. Ang tagal nakaupo ng mga matatanda ron, senior citizen. Alam nyo naman na senior citizen, may hina na yan, antukin pa, di ba? Hindi natin pinagtatawanan, ganun na rin ako, pero hindi pa naman ako senior. Andun na nakalatag na yung mga ibibigay. At alam nila sino magbibigay, may picture Aantayin daw muna dumating yung politiko. So kayo mga matatanda, mamaga muna ang puwet nyo kaantay dyan sa init. Panahon to nung mag-e-eleksyon. Mamaga muna ang puwet nyo dyan. Basta antayin mo yung politiko.
siya ang mamimigay. Kailangan may photo ops. Di ba? So, may iwasan yan. Maganda tong naisip na nito ni Chis Escudero. Mas maraming magtitiwalang mag-aabot ng tulong. Yun. Yun yung sinasabi natin kanina. Yung, ang problema kasi yung tao, ayaw mag-donate. Bakit? Alam na nakawin eh. Yung iba nga ayaw na magbigay ng tax, magbayad ng tax. Bakit? Nanakawin. Masisisi ba natin sila? Of course, we cannot blame them. Yung mga OFW, ayaw na magpadala ng pera dito. 'Di ba? Bakit? Gagastusin ng kamag-anak dito. Siyempre, 'di ba? May tax yun, may VAT yun, etc. Tapos papakinabangan, nakawin lang. Ha? Ibig sabihin, yung kumpiyansa wala. So ito, pag magkakaroon ng Transparency Act, ito yung ipapanukala ni Chis, malalagay sa ayos. No? Abangan natin ito. But for the meantime, wag muna kayo magdo-donate. Diretso nyo. Okay? Kung may donasyon kayo, diretso nyo na. Wag nyo nang padaanin sa gobyerno. Delegates yan, delegates. Okay, next po tayo. Kaya nga naman, eto, hinahanap ng taong bayan, asaan ang AFP? Asaan si Browner? Panuorin nyo ito. Ito yung panahon ni PRRD. AFP laging handang tumulong sa panahon ng sakuna o bagyo. Asan ang EDCA? Pinagmamalaki nyo kaya andyan ang EDCA, di ba? Para tumulong sa pag ganito may nangyari katulad sa Cebu. Nakakalat na ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines Joint Task Force National Capital Region simula kaninang umaga para tumulong sa mga lokal na pamahalaan sa ginagawang rescue operation sa mga binahang lugar gaya ng Marikina, Rodriguez o Montalban, Rizal at Caloocan. Sa inilabas na pahayag ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay, bukod sa mga water search and rescue team, nag-deploy na rin sila ng mga rubber boats at trucks. Naka-standby na din ani ang kanilang air asset na agad na i-deploy sa Marikina at Rizal pag medyo nabawasan ang malakas na hangin. Tuloy-tuloy din ani ang ginagawa nilang koordinasyon sa mga LGUs, MMDA at iba pang national government agencies. Kita nyo? Kita nyo? Diba? Asan ang AFP natin ngayon? Ito hindi ko sinisisi yung AFP kasi hindi nila kasalanan eh. Bakit? Dati, nung panahon ni PRRD, ang bilis silang tumulong. Pati MMDA tumutulong. Ngayon, nasan? Ang balita ko, kararating lang din ni Marcos doon. Tatawa-tawa pa. Asan na yung mga congressman doon? Asan na mga AFP? Browner, asan ka? Ano sinasabi natin eh. Paano pinaghahandaan nyo yung hindi dapat pinaghahandaan? Ang pinaghahandaan nyo, gera sa China na hindi naman tayo inaano. Ang dapat pinaghahandaan mo, Browner, yung gera sa baha, gera sa mga magnanakaw, gera sa buwaya, gera sa mga adik. Hindi mo nga masugpo-sugpo itong gera sa baha. Hindi ka nga makatulong. Gusto mo pa pumunta sa gera. China pa. Isang missile lang tayo doon, patay tayo. Ano, papatayin mo yung mga kasama mong sundalo? Dahil hayahay na buhay ninyo? Imbis na tumutulong kayo eh. Ako hindi ko masisisi kung maraming sundalo galit na sa'yo. Dahil kitang-kitin nila ang difference Ulitin ko, hindi ito kasalanan ng mga sundalo Kasi nagagampanan nila trabaho nila before eh. Ngayon wala na. Lalo na sa mga critical areas. Sa Bicol at iba pang lugar sa Southern Tagalog, nag-deploy sila ng 126 Disaster Response Unit, kabilang ang nasa 1,000 trained and equipped personnel, 150 mobility assets. Ako, Presidente, kung hindi ko rin naman kayang gawin to, pakawalan ko muna si PRRD. PRRD, kawala ka nga muna dyan. Dito, ikaw muna. Ikaw dito. Tapos,
Ikaw muna magpatakbo ng AFP para masolusyonan natin kasi grabe na rescue na kailangan ng Cebu. May parating pang bagyo. O, tapos tayo dyan. Anong gagawin nyo? Nga. After 3 days, after 5 days, saka darating yung presidente. Dapat pag patak pa lang, may mga sundalo na ron. Ang ginawa dapat nito si Bongbong Marcos, bago niya pinadala si PRRD ron, nagpaturo muna siya kung paano gagawin. Ang tinuturo niya lang ata sa sundalo, paano i-divert ang issue. Tapos tatakutin mo pa sundalo, tatakutin ng pulis. Pag kayo gagawa ng mga ganito, ganire, tatanggalan kayo ng kapal ng mukha ninyo. Tatanggalan nyo ng pensyon. Pinaghirapan nila yon. Tapos ngayon wala silang karapatang magsalita. Pag nagsalita sila, wala kang pensyon. Wala kayong mga puso. So gusto nyo talaga pinipilipit ang leg ng mga tao. Pilipitin yung leg nila para tumulong. Hindi yung para tulungan kayo. Tingnan mo. Nito pinakitaan ka ni PRRD. You are nothing, Bongbong, but a weak president. Panis ka. Panis na panis. 7 rubber boats at 6 na air assets. Nagsasagawa naman aniya ng clearing operations ang Northern Luzon Command sa Ilocos Norte, partikular sa Pagudpod dahil sa naitalang mga landslide. Kita mo, pati sa Ilocos Norte. Dati, medyo ilang buwan din kami dyan sa Ilocos Norte. Sayang, di ko nga napuntahan yung Gusto kong puntahan dati yung LEC mo. Wala naman palang kwenta. Anyway, tinan mo, pati lugar mo, siya ang tumulong. Ikaw hindi mo matulungan yung lugar mo. Ngayon, susubukin niyang Ilocos, Luzon ang tama. Norte ang tama nitong susunod na bagyo. Good luck sa'yo. Kasalanan na naman. Baka mamaya may mga matay dyan. Wag naman sana. Ayaw natin yon. Pero baka mamaya maligo sila dyan ng putik at baha. Kasalanan na naman ni PRRD. Ako nagtatanong lang Bongbong Marcos, sunog na ba utak mo? Ano mang kinakain mo multivitamins? Ano bang antibiotic na kinakain mo? Parang wala ka na Di ba? Kulang na lang mag-away kayo na mag-asawa pagka hindi kayo nakakatikim ng high grade, kasalanan ni PRRD. High grade na baka iniisip nyo? High grade, multivitamins. Wala ka nang nakakakaing high grade. Parang tuyot ka na Bongbong. Pilos na rin ang PNP Special Action Force para sa pagre-rescue sa mga binahang lugar sa Metro Manila, Rizal, Bicol at Occidental Mindoro. Ito, payo ko lang sa'yo, Bongbong Marcos, pag-aralan mo mabuti to. Kasi kanina, pinapanood ko yung nangyari dyan sa Cebu. Naawa ako talaga. Sabi ko, napakawalang puso nito mga animal na to. Binaha yung Cebu. Imbis na tulungan, ang nasa utak pa rin, diversion. Lalo na tong lintik na makakaliwang Pinklawan na Antichrist ata ito o hindi ko maintindihan kung ano siya o komunista Hindi ko maintindihan. Ang focus niya lagi is paano sila bubuo ng team para hindi makaupo si BP Sara. Napakawalang puso. Napakawalang pakiramdam. Ganyan na nangyayari sa bansa natin. Tapos ang pinapalabas nyo interview. Ano yung bubuuin yung team? Diba? Hindi man nahihiya itong mga to. Mga dating sekretary, mga dating politiko. Dumadaan ang bansa natin sa ganyan. Hindi nga kayo nagpupunta ng Cebu para tumulong. Nasaan na yung pinagmamalaki yung dilaw? Andyan ba si Kiko, si Risa, nasaan?
Pag kayo hahawak ng Pilipinas, mamamatay ang tao. Mangangamatay ang tao. Dahil wala kayong iintindihin kundi politika, politika, politika. Ano kayo? O ito, good news. Meron ng makukulong. Sana totoo, pero tingnan muna natin, ha? Iko-compel natin sila na bayaran yan at hahabulin. Pero. Ako'y nagtatanong lang, ha? Medyo magaling mag-imbestiga tong bilyonaryo. Naiimbestigahan nila si Bongo, naiimbestigahan nila si Cheese, meron silang investigation team. Tanong ko lang, sino ba may-ari nitong bilyonaryo? Ay, nagtatanong lang. Sige, tuloy po tayo. Hindi natin lahat ng mga ari-arian nila para masigurado na mabayaran ito. Sinampahan na ng tax evasion complaint sa DOJ ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Yan sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na may higit 1.6 billion pesos na tax deficiencies mula 2020 to 2024. Nagsagawa raw ng lifestyle check ang BIR at una nang nadiskubre sa mga Senate hearing na may money laundering scheme silang isinasagawa sa mga kasino. Gumagamit daw ang tatlo ng aliases para makapasok sa mga ito at mula 2023 nakapagtala sila ng 950 million peso worth of gross gambling losses. Ilan sa kanilang cash to chips at chips to cash transactions umabot pa ng higit kumulang 1 billion pesos. Verify din natin at nakita natin na totoo nga na meron talaga silang mga ginastos dito sa casino. Etong issue ko dito, di ba ghost projects tayo? Bakit napunta tayo doon sa tax evasion? Ay, sa akin, wala namang problema. Kung meron silang problema, di nila nababayaran yung tax nila, talaga na bang dapat silang ikulong, dapat silang pagbayarin, siguro, dapat lang na managot sila. Kaya lang parang lumilihis na naman tayo eh. 'Di ba? Parang alam mo, ang dami nagbe-mensahe sa akin, ano na naman to, coach? Baka 'di ba ang iniimbestigahan ghost projects? Bakit napunta tayo sa tax evasion? Ba't di nyo kaya imbestigahan yung tax ni Bongbong Marcos? Kasi yung tax ni Bongbong Marcos, di umano ay final yung executory, yung kanyang estate tax, ay nabayaran na ba yun? Ba't tayo napunta rito sa tax evasion na ito? Di ba? Dapat ang daming nalulunod sa Cebu. Sana, yun munang i-focus kasi ito inireklamo na sa ombudsman. Doon muna sana tayo pumokus. Huwag muna tayong lumayo. Yes, magaganda yan. Alam ko yung mga pinagsasabi nyo. Pero mauuwi na naman tayo sa butete. Sa mga bubwit. Diba? I mean, syempre, compared to me, to us, to ordinary people, malalaking tao po itong mga inyong dinidemanda. Mga bilyonaryo yan eh. Pero i-compare mo sila sa mga congressman or kung dawit man ang presidente rito, walang kwenta yung mga yan. Diba? Huwag po tayo magpaligaw. Huwag po nating iligaw yung taong bayan. Dapat tayo nagsasama-sama, doon tayo sa mastermind. Yung ghost project, ang daming ghost projects ngayon. Huwag tayong lumayo. Na ilang daang milyon, kaya naman sinama rin natin yan sa ating naging assessment. Compelled silang bayaran ngayon ang nasabing 1.6 billion peso tax deficiencies pero hindi pa rin sila lusot sa inihaing reklamo ng BIR. Lumabag sila sa National Internal Revenue Code of 1997 matapos madiskubring may mga pagmamay-ari silang luxury vehicles at high-value properties. Ayan, so magbabayad sila ng tax. Okay? Dyan nga nagmula yan eh. Pagbabayarin nyo ng 1.6 billion, dyan nga nagagalit ang taong bayan. Ang laki-laki ng tax, ninanakaw lang ng mga magnanakaw ng mga buhaya. At mga politiko ito. Okay, so, sige, okay yan. Sige, pagbayarin nyo. Kung yung 1.6 na yan, billion, papakinabangan sa Cebu, katayin nyo na ngayon. Sige na. Let's do this. Diba? Ikulong nyo na, pagbayarin nyo na. Sige, tapos dalhin nyo lahat sa Cebu.
Pero pag yan kinolekta na naman, ipinagbayad na naman yan, at umikot na naman yan sa gobyerno ni Bongbong Marcos, tapos na naman yan. Hindi dahil sa walang pera ang Pilipinas, ang dami nating pera. Nakikita nyo naman yung naglalabasan, trilyon eh. Kaya lang tayo nagbumukang mahirap dahil sa mga lintik na mga magnanakaw na yan. So, iniba na naman natin ang istorya. Diba? Dati iniimbestigahan niya mga yan dahil sa ghost projects. Sa flood control projects. Na iba na naman. Estate tax na naman. Punta muna kayo doon. Okay? Punta muna kayo. Doon sa mastermind. Na hindi naman tugma sa declared income nila bilang mga dating Bulacan engineer. Second batch na ito ng pagsasampa ng reklamo ng BIR laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Una na nilang nasampulan ang mag-asawang Sara at Curly Discaya nitong Oktubre matapos madiskubring meron silang 7.1. Ako, hindi baka ma-misinterpret tayo, no? Hindi ko sinasabi na wag singilin tong mga to. 'Di ba? Lagi naman nating sinasabi, hindi natin pinagtatanggulan Diskaya, hindi natin pinagtatanggulan DPWH, hindi natin pinagtatanggulan kontraktor. Pero talagang ang mindset ko, ang focus dapat ng taong bayan nasa mastermind. Kasi kitang-kita, dalawa po ang style ng gobyernong ito. Diversion at delaying tactics. Yan po. Pag lalayo tayo sa mastermind, lalayo tayo sa ghost projects, kakatin na natin agad. Billion pesos in tax deficiencies, kasama ang unpaid taxes sa kanilang luxury vehicles. Nasa Senate custody ngayon sina Curly Discaya at ang BGC Boys. At Hindi, dapat nga yan, sinasagasaan yan. Di ba ganyan ang ginawa ni PRRD? Kasi tatago mo pa yan. Papakinabangan pa nung kung sino-sino yan. Oo. Ako, payag ako. Kunin nyo lahat yung mga yan, yung mga lumubog na kotse doon sa Cebu. Bigay nyo. Okay sa akin yun. Kawawa rin, ang daming lumubog na kotse ron eh. Oh, pero dadali mo sa gobyerno, peperahin, tapos na naman. Ang dami pa namang commissioner dyan. Commission dito, percentage dito, 50% dito, 40% dito, 30% dito, 100% ghost projects. Ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, maaaring manatili sila doon ng ilang taon habang gumugulong ang mga kasong isasampa sa kanila ng iba't ibang ahensya. Paalala ni Luma. Ako sa akin hindi ko feel yung meron kayo ikukulong. Isipin ninyo, ilang days na, 99 days na daw ang nakakalipas. Sa investigasyon, wala pa rin nakukulong. Tapos sa bandang huli, after siguro 6 months, may makukulong na. Bubwit pa. Ay, too late, too little. Ang gusto naming makulong, hindi yung mga butete. Yung mga buhaya, yung mga lolong. Oo, kasi merong record breaking ha. Ang pinakamalaking buhayan matatagpuan sa Pilipinas, nakabarong. Ang laki na, pero ngayon balita ko nangangayayat, nai-stress na. Next po tayo. Eto, another diversion, ha? Animal din ng ibang mga Pilipino talaga, no? Okay? Hindi ba kayo nakukonsensya? Ha? Tingnan mo lumabas. Lumalabas po kanina, yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016. To 2022 sa Cebu. Anong inimbestigahan nitong si Claire? Anong iniimbestigahan nyo? Pambihirang mga tao to. May nalunod eh. Di ba? Nawala. Kotse, bahay, may mga nawawala. Ang inimbestigahan nyo 2016 to 2022. Makakapagbutas lang kayo. Kasi, let's assume. Okay, let's assume may flood control projects nung 2016 saka 2022. It doesn't follow na guilty si PRRD. Ito'y kitang-kita si PRRD ang ang gusto nilang banatan. Ang gusto nilang banatan yung administrasyon before kasi kaya nga kinulong nila eh. Eksakto. Akalain mo 2016 to 2022. Ngayon maraming nalunod, nag-imbestiga sila nung panahon ng 2016
to 2022. Ang gagago ng mga animal, no? Di ba? Parang wala nang puso tong mga to. Bakit? Isipin mo. Pagpalagay natin merong anomalya before. From 2022 to 2025, pangalawa po sa flood control projects na pinakamaraki, pinakamadami, at pinakamahal sa buong Pilipinas. Di dapat, kung ano man ang problema nung ginawa before, di sana, naayos na. Billion po papakita ko sa inyo, hanapin ko lang ha. Ito po, na-discuss ko to kahapon Tingnan mo Cebu. Top 10 provinces with biggest flood control projects. 414 sa Cebu. 26 billion. Tama ba? Billion? Billion. 26 billion from July 22 to 2025. Anong ibig sabihin? Di dapat na solusyonan nyo na yung problema. Saan napunta yung 26 billion? Kinain nyo, Claire? Kinain ng amo mo? Kinain ng pinsan ng amo mo? Saan napunta yung 26? Di ba? Ang hirap sa inyo, turo kayo ng turo kaya walang nangyayari sa atin Kaya nakita nyo dun sa data na yon, teka muna. May kapabayaang nangyari ngayon. Naglabas kayo ng, pinagmalaki ni Bongbong Marcos yun, di ba? May 5,000 plus yung flood control projects. Diyan pala pinakamalaki. Kasi isipin nyo, may nalulunod ngayon sa Cebu. Ang paraan nyo, pagbintangan yung 2016 to 2022. Hindi ba dapat ang ginagawa nyo, ayusin na yan? Kasi may parating na naman na bagyo sa linggo. Pag tinamaan niyang Cebu na yan, lulubog ulit yan. Gawan nyo na lang paraan. Tigil muna natin yung politika. Di ba? Pag puro tayo puro tayo dati so parang ganito sinasabi, kayo, mga taga Cebu, malunod muna kayo ha. Pero sisilipin namin. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin namin. Mananagot ang 2016 to 2022. Kasi sisingilin namin yan. For the meantime, lunod muna kayo. Kasi yung from 2022 to 2025, hindi namin bubusisiin. Hayaan na muna natin yung mga nagnakaw ng 2022 sa 2025. Yung 2016, hindi makakawala yung mga magnanakaw dyan. Malunod muna kayo. Ganon? Pangit naman ata yun. Kung ako presidente, solusyonan muna natin. Solusyonan muna natin yung problema ngayon. Then hahabulin ko yung magnanakaw ngayon. Kasi silang pag hindi mo nakakuha yung mga magnanakaw ngayon, magpapatuloy yung pagkamatay ng taong bayan ng mga Pilipino. Okay? So, ikukulong ko muna yung magnanakaw ngayon. Pag nakakulong na yan, hihinto na ang korupsyon. Puntahan ko yung dati. Ganun po. Huwag pabaligtad. Para kayong adik Pabaligtad kayong mag-isip. Parang luto na yung mga utak ninyo. Ito pa isa, diversion. Tingnan natin. Isa pang propaganda. Buo na talaga yung diversion team ni Bongbong Marcos. Ay! Talagang matindi. Meron kayo sa ICI, meron kayo sa PCO, meron kayong ombudsman, meron kayo sa Blue Ribbon Committee, meron kayo sa Congress, meron kayo sa Senate, meron pa kayong Kaing Sukang Pinklawan, meron pa kayong komunista, meron pa kayong NPA, meron pa kayong rebelde, meron pa kayong trolls. Ano lahat ang ginagawa ng mga yan? Divert. Kasalanan mo to, Duterte. Baka yung black eye mo, animal ka. Hindi ito, hindi siya. Yung pagka-under Disaya mo, nasuntok ka, na black ayang ka, kasalanan na naman ni PRRD. Lahat yan, pa ganun. Ito isa, sabi niya, what the world needs now is love. Not greed.
not selfishness. Tama ka. I agree with you. Oh, napaka-importante ng love. But remember this. Love comes with justice. Kasi, tamang magmahal ka. Pero kailangan may hustisya. Kasi, pag hindi mo nilagyan ng hustisya, yung mga nagnakaw, dahil dun sa mga nagnakaw, kaya may maraming namatay sa Cebu, hindi mo mahal yung mga taga Cebu. You should love yung mga biktima at pati doon sa mga nagbibiktima. Kaya hindi ko maintindihan, eto mga human rights na ito, bakit galit na galit doon pag may namamatay na adik? Pero, pag yung adik ng re-rape, ng gagahasa, pumapatay, nagnanakaw, tahimik kayo mga pinklawang human rights, ek nyo. Pero pag ang napapatay, mga kapwa nyo adik, galit kayo. Eh naku, wag tayo maglokohan. Ha? Wag tayo maglokohan. May mga kaibigan ako. Naiinis nga ako eh. Ba't lumalabas pa sa newsfeed ko? Nakakainis. Ikaw kaibigan ko. Meron akong 2 klaseng kaibigan. Alam mo yung adik na kaibigan ko, galit kay PRRD. Siyempre, obvious. Ilan lang naman ng adik sa Pilipinas. Tingnan nyo, karamihan dyan, galit kay PRRD. Pero meron din akong kaibigang nagda-drugs before. Alam mo, yung magulang niya at pati siya tuwan-tuwa kay PRRD. Sabi niya, kung hindi si PRRD ang nakaumuong presidente, patay na daw siya. Dahil kay PRRD, natakot siya, nagbagong buhay siya. Kasi kung hindi, na-overdose siya. Totoo yun. Coach! Ang dami mo namang kaibigan na adik. Baka sasabihin ng mga bashers yun. Dati po kasi ako sa banda. Okay? So, marami dyan. Pero, ito maipagmamalaki ko sa inyo. Dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ni once hindi ako nag-take ng drugs. Kinokorek ko lang, ha? Baka pag-iisipan nyo ako. Kahit saan tayo makarating drug test, not even once, not even rugby, kahit cap syrup, not even once, not even a drop of illegal drugs, ginawa ko. No way. Okay? Malinis ako. Alam niya ng mga kaibigan ko. Okay, pero balik tayo dito. Ang asikasuhin yung ICI, huwag yung mga pautot yung ganyan. Kung mahal mo at gusto mong patakbuhin ang lab, dumiretso kayo sa mastermind. Huwag nyong iligaw. Pambihira, saan tayo napupunta? Mga bubuwit, bulate ang mga gusto nyong mahuli. Ang gusto nyong paimbestigahan yung senador. Tapos si Tambi, hindi. Now, here you are talking about love. Not greed, not selfishness. Huliin mo yung mga swapang na yan. Ha? Hindi mo makukuha. Yung swapang na yan, luto utak niyan. Hindi mo sila makukuha sa ganyan. Ako naniniwala ako dun eh. Yung mga ganyang kalalim sa kasalanan, hindi mo madadala sa mga paganyang-ganyan. Dapat yan turuan ng leksyon. Pag napunta na sila doon sa wall, na wala na silang mapupuntahang iba, yung tawag na bagong buhay sila, biglang lumalakas. Parang naka-megaphone yan. Pero yung ganyan mo, parang bulong para sa kanila yan. Pero yung tipong bibitayin na bukas ikukulong na yan. Biglang para ka nagsalita ng sa megaphone. Sa 1,000 watts na speaker. Dinig na dinig ka. Anong ibig sabihin? Ikulong mo muna yung mastermind. Ha? Don't talk about us. Don't talk about love to us. Do your job. Focus on the mastermind. Huwag kang magpagamit doon sa gustong ilihis ang istorya. Kasi hindi nyo makukuha taong bayan. Alam mo, tingin sa inyong mga ICI. Ito tingin ng taong bayan sa inyo.
Except yung mga trolls ni Bongbong Marcos. Except yung mga pinklawan na ang focus lang nila ay hindi makaupo ang Duterte. Alam mo, tingin sa inyo ng taong bayan, kayong ICI, inutil. Wala kayong silbi dyan. Diretsahin na natin. And I believe, we have the same belief. You're nothing but a diversion. Wala kayong silbi dyan. Buti pa, buwagin nyo na yan. Masakit pero totoo. Yan ang gusto ng taong bayan sa inyo. O, next po. Ito pa, isa pang diversion. Tinan nyo. Ito, na-discuss ko na po ito. Pero gusto kong diinan palalo ngayon. Gross inexcusable negligence may be filed against former House Speaker Martin Romualdez. Tinan mo. Si Boying nag-ala abogado na ni Tambi. Hindi, yan ba ang gusto ng taong bayan? Iyan, sabi ni Gutesa, hinahatiran ng pera. Sinabi din ni Cheese, iyan ang isa sa mastermind. Tapos sasabihin nyo negligence. Parang sinasabi mo, walang kasalanan si Tambi. Ang kasalanan lang niya ay hinayaan niya magnakaw si Saldico. Boying, abogado ka? Abogado ka ni Tambi? Hindi ka ba nahihiya dyan? Hindi ka nahihiya sa mga kapwa mo abogado? Nakakahiya yan. Because yung mga lawyers, they know what you are doing. Hindi mo maloloko itong mga lawyers. At ito pa, yung mga politiko, sila, ha? Alam nila kung sino talaga mastermind dito. Alam nila kung sino tumatanggap ng pera. Alam nila kung sino ang nagda-divert. Alam nila kung sinong nakikinabang sa diversion. Sabi nga ni Tiangco alam naman namin kung sino yung mga magnanakaw dyan. Ha? Alam naman Tapos ganito to si Boying. Bongbong Marcos, nilagay mo tong ombudsman. So parang lahat ng sitwasyon, may tao si Bongbong. Para ano? I-divert. Yan ang usapan ngayon. I-divert, i-delay. Divert, delay, divert, delay, divert, delay. Pag may nakikita kayong news na lumalayo tayo sa ghost projects at sa mastermind, ghost projects ng flood control ngayon, panahon ni Bongbong, pag lumayo na doon, eto, kantahin nyo na habang nanonood kayo ng news. Divert, delay, divert, delay, divert, delay, divert, delay. Mga animal. Ewan ko itong mga to, hindi nahihiya sa balat nila. Talagang, alam mo yung sunod, siguro itim na, sunog na yung balat. Diba? Ako yan, mahihiya ako sa mga kapwa ko, Mahihiya ako sa mga kapwa ko politiko. Wala na talaga pag-asa ang Pilipinas pag ganito ng ganito. Eto pa, isa pang diversion. Tingnan po natin ito. Ito si Kokey, ha? Makikita ng mga tao ngayon, he's been going around, may mga random pictures na lumalabas at syempre ang tanong ng taong bayan, bakit wala pang nakukulong? Ilang buwan na itong mga investigasyon na ito. What do you think? What do you think about the whole process? Do you think it could be a little bit more, expeditious? Ito, okay? Tingnan ninyo, ha? Okay. Ang tanong sa kanya, dito pala makikita nyo na ano puso nitong mama na ito. Di ba? Okay. Bakit? Ang tanong sa kanya, hindi ba itong wala pa rin nakukulong? Itong proseso ngayon, wala pa rin nangyayari. Di ba? Ano sa tingin nyo? Sige, bago ko i-play, lagay nyo muna sa comment section. Ano sa tingin nyo ang isasagot niya? Ha?
sa delay na nangyayari ngayon. Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang gobyerno ngayon, ang focus ay delay, divert, divert, delay, delay, divert, divert, delay, delay, divert, divert, delay. Sa tingin ninyo, anong isasagot nito? Ba't hanggang ngayon wala pang nakukulong? Sige, bigyan ko kayong time. lagay nyo sa comment section. Ay, nagpapaalala din ako dun sa mga hindi pa po natin na subscriber. Subscribe po kayo. Ano sa tingin ninyo? Sige, pakinggan natin, ha? Well, again, like what we had stated and like what the president stated, I think everyone wants it to be fast, no? But we also don't want the proceedings to fail. So, kumbaga, I think the most important question is whether or not the prosecution will be able to actually do it right and file the proper cases, which will lead to convictions and dismissals. Ayun. So, pareha sila ng tono ni Bongbong Marcos. Buo na. May diversion. May diversion din to, animal. Ha? Ito yung nag-aasikaso ng ng Dolomite. Tapos, may delay. Hindi, okay, of course, ang sagot niya. Siyempre, kailangan mabilis, pero kailangan we do it right.